Inay, patawad po. Hindi na ako pwedeng magsinungaling. Sa harap ng departure gate sa Ninoy Aquino International Airport, ang 23 estudyanteng high school na taga-Canada ay umupo, lumuluha at ang kanilang mga salita ay kumalat agad sa buong mundo. Hindi kapani-paniwala ang tanawin na agarang iniulat ng CNN. Ang bansang inaakala nilang mas advanced ay tila napakalayo na pala sa likod. Ang Super Public Wellness Center na nagkakahalaga lamang ng 500 pesos at ang labis na kalinisan ng mga pasilidad sa service area ang siyang bumaliktad sa kanilang kaalaman at maging sa politika ng isang bansa. Paano tumanggi ang mga elitistang estudyante mula sa Canada, isang kasapi ng G7 na bumalik sa kanilang mayamang bayan? Ito ay hindi lamang isang simpleng gulo sa field trip. Ito ay isang 48.8 oras na matapang na pag-aaklas ng isang dalaga na nakatuklas sa katotohanan na isinukli niya sa kanyang inang ministro. Tumanggi kaming umuwi, 20 Piling mag-aaral mula sa prestihiyosong paaralan, kasama ang anak ng Education Minister, tumangging umuwi. Pagkatapos ng field trip sa Pilipinas, ang nakakagulat na katotohanang natuklasan sa NLEX Mega Stopover at Pahinga Wellness Center, ito ang tunay na unang mundo. Inulat ng live ng CNN, noong Nobyembre 17, 2024, sumakay sa isang eroplano patungong Pilipinas ang 23 estudyanteng high school sa Vancouver International Airport sa Canada. Ang programang Cultural Exchange na inorganisa ng Department of Education ng British Columbia ay isang proyekto ng gobyerno upang itanghal ang kahusayan ng pampublikong edukasyon sa Canada. Subalit, pagkatapos ng 2 linggo, ito ay naputol at walang sinuman ang umuwi sa itinakdang oras. Sa katunayan, tumanggi silang bumalik. Naggrupo ang mga estudyante sa departure lobby ng NAIA at nagdeklara na mananatili pa sila sa Pilipinas. Ang pangyayaring ito ay iniulat ng live sa buong mundo ng CNN at BBC. Bakit naganap ang pambihirang pag-aaklas na ito na pinangunahan ng anak ng Education Minister ng Canada? Ating ibubunyag ngayon ang nakakagulantang tala na yumanig sa pananaw ng mundo ng lahat ng 23 estudyante sa loob lamang ng 48 oras. Mag-subscribe sa channel na ito. Kapag tinapos mo ang panonood, tiyak na maiintindihan mo rin kung bakit ayaw nilang umuwi. Kumusta? Ako si Olivia Jones, 16 taong gulang. Nag-aaral ako sa West Point Academy sa British Columbia, Canada. Kailangan ko munang sabihin sa inyo kung sino ang aking ina. Siya si Carol Jones, ang Education Minister ng Lalawigan. Noong unang bahagi ng Nobyembre 2024, dumating sa aming paaralan ang opisyal na dokumento para sa Philippines Cultural Exchange Program. Ito ay isang 2 linggong programa upang bumisita sa Maynila, makihalubilo sa mga estudyanteng Pilipino, at ikumpara ang sistema ng edukasyon ng 2 bansa. Nagsumite ako ng aplikasyon nang hindi nag-iisip ng malalim. Gusto ko lang na hindi muna pumasok sa loob ng 2 linggo. Ngunit tinawag ako ni inay sa kanyang opisina. Nobyembre 8, alas 10 ng gabi, sa Minister's Office sa ICA, biting palapag ng City Hall. Hawak ni inay ang aking aplikasyon. Sabi niya, "Olivia, napili ka para sa programang ito. Ngunit hindi ito simpleng exchange. Ito ay proyektong ginawa ko. Isa itong propaganda upang ipakita ang kahusayan ng edukasyon ng Canada." Nagulat ako. Ibig sabihin, gagamitin niyo lang ako para sa propaganda? Tumango si inay. Kailangan mong pumunta, maghanap ng mga problema sa sistema ng Pilipinas at ipakita kung gaano ka-advanced ang Canada. Sasamahan ka ng lokal na media. Tumutol ako. Gusto ko lang mag-travel. Ayaw kong maging kasangkapan ng politika. Ngunit desidido si inay. Hindi ito pagpipilian. Ito ang iyong obligasyon. Mayroon kang responsibilidad bilang anak ng ministro. At ganoon, napili ako bilang isa sa 23 estudyante. Sa katunayan, ako muna ang napili at ang 22 na natitira ay sumunod. Naglagak ang gobyerno ng 150,000 sa programang ito. Mahigit 3,000-6,000 bawat estudyante. Gabi bago ang pag-alis noong Nobyembre 16, ibinigay sa akin ni inay ang mission document, 3 pahina ng A4. Ang nilalaman, obserbahan ang abala ng pampublikong transportasyon ng Pilipinas, ang pagkaluma ng mga pampublikong pasilidad at mga isyu sa kalinisan. Magtipon ng ebidensiya sa pamamagitan ng litrato. Isinilid ko ang dokumento sa aking bag. Sa totoo lang, noon,
Naniwala ako kay inay. Naniniwala ako na kahit sumulong pa ang ekonomiya ng Pilipinas, ang totoong infrastruktura nito ay hindi aabot sa antas ng Canada. Pagkatapos ng lahat, ang Vancouver ay isa sa pinaka-livable na lungsod sa mundo. Nobyembre 17, alas 9 ng umaga, Vancouver International Airport. Nagtipo ng 23 estudyante, 3 kasamang guro at 2 miyembro ng Provincial Public Broadcasting Coverage Team. Pumunta si inay sa airport at nagbigay ng talumpati. Kayo ang kumakatawan sa Canada. Ipakita nyo ng may pagmamalaki ang kahusayan ng ating sistema. Noon, hindi ko inakala na bibiguin ko si inay. Mas tumpak. Hindi ko inakala na pagkalipas ng 48 oras, hihingi ako ng paumanhin kay inay. Umalis ang Philippine Airlines Flight 116. Sa loob ng 10 oras at 30 minutong flight, nag-isip ako habang nakatingin sa labas ng bintana. Anong hitsura ko pagbalik ko pagkalipas ng 2 linggo? Hindi ko alam noon na hindi ako makakabalik ng ayon sa plano. Nobyembre 18, 2024, 2:30 p.m., arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Natapos namin ang immigration procedure at sumakay sa isang pribadong bus. Mayroon kaming 1 oras na biyahe papuntang Maynila. Sinabi ng driver ng bus, magpapahinga tayo ng mga 10 minuto sa service area, mga estudyante. Hanggang noon, kampante pa ako. Service area? Lugar lang iyan na may banyo, hindi ba? Ang mga rest area sa Canadian highways ay halos maliit na convenience store lang na nakakabit sa gasolinahan. 3:15 p.m. Pumasok ang bus sa NLEX Mega Stopover sa North Luzon Expressway. At ang tanawin na bumungad sa harap ko ay nagpahina ng aking dila. Ito ba ang rest area? Sigaw ni Emily, ang aking kaibigan na nakaupo sa tabi ko. Hindi ba ito shopping mall? Lahat ng 23 estudyanteng bumaba ng bus ay natigilan at nakanganga. Isang malaking gusali, malinis at maayos na parking lot at mga makukulay na signage. Ito raw ba talaga ang rest area ng highway? Naalala ko ang mission document na ibinigay ni inay. Obserbahan ang pagkaluma ng mga pampublikong pasilidad. Ngunit ang nasa harap ko ngayon ay hindi lamang hindi luma. Mas malinis pa ito kaysa sa mga disenteng restaurant sa Vancouver. Pagpasok namin sa ground floor, isang mas malaking pagkabigla ang naghihintay. May mga franchised convenience store, sikat na cafe, food court at tindahan ng pasalubong. Nang tingnan ko ang presyo, ang ramen ay 450 pesos at ang lomi ay 300 pesos. Kapag kinonvert sa Canadian dollars, ito ay mga Tinto 8 at Tinto 5.5. Para sa parehong pagkain sa Vancouver, kailangan mong magbayad ng hindi bababa sa 15. Ngunit ang tunay na pagkabigla ay ang banyo. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita sa pasukan ng banyo sa ground floor. Sa isang electronic display board sa itaas ng pasukan, may ganitong mensahe. Kasalukuyang ginagamit. Number 3, walang naghihintay. Real time. Ipinapakita nila ang real-time na availability ng banyo. Nagmadali akong kinuha ang aking smartphone at nagpicture. Ngunit hindi ito ang ebidensiya na gusto ni inay. Dahil hindi ito problema, kundi kumbiksiyon. Pagpasok ko sa loob ng banyo, mas nakakamangha ang tanawin. Bawat cubicle ay may bidet, heated washlet kung isasalin ang Japanese concept at ang mga lababo ay automatic sensor type. Ang sahig ay malinis na walang ni isang patak ng tubig at sapat ang toilet paper at sabon. Higit pa rito, may baby bed at nursing room pa. Habang naghuhugas ako ng kamay sa lababo, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ako ay naguguluhan. Tama ba ito? Hindi ganito ang Asya na alam ko. Hindi ito ang itinuro sa amin sa media at sa mga aklat-aralin. Paglabas ko, nagkukuha ng litrato ang aking mga kaibigan kung saan-saan gamit ang kanilang mga smartphone. Lumapit sa akin si Miss Jennifer, ang kasamang guro. Olivia, kakaiba ito, hindi ba? Hindi ito rest area. Para itong isang cultural complex. Tumango ako. At doon, na-realize ko. Ang misyon na ibinigay ni inay ay mali sa simula pa lang. Inutusan akong maghanap ng problema, ngunit walang problema akong makita. Natapos ang 10 minutong break at sumakay ulit kami sa bus, ngunit ganap na nagbago ang atmosfera sa loob ng bus. Nag-uusap ang mga estudyante sa masiglang tinig. Sana may ganoon din sa Canadian Highway, hindi ba? Ang rest area natin ay gasolinahan lang. Ang real-time monitor ng banyo ay napakaganda talaga. Bakit wala niyan sa Vancouver? Nag-isip ako habang nakatingin sa labas ng bintana.
Simula pa lang ito. Ano pa ang makikita namin pagdating namin sa Maynila? At ano ang ire-report ko kay inay? Hindi ko alam noon. Na pagkalipas ng 48 oras, tatangihan ko ang utos ni inay na umuwi. Nobyembre 11, 2024, 4:30 p.m. Dumating kami sa isang guest house sa Bonifacio Global City, Metro Manila. Sa kabila ng sinabi ng kasamang guro na magpahinga muna, lahat ng 23 estudyante ay nagtipon sa lobby at nagkalikot ng smartphone. Sabi ni Emily, ang aking kaibigan, Olivia, okay lang bang i-post ko sa Instagram ang picture ng service area? Nagkibit balikat ako. Ano ang problema? Picture lang naman iyon ng travel. Hindi ko alam noon kung anong gulo ang idudulot ng isang litratong iyon. Nagpost si Emily ng picture ng electronic display board ng banyo sa NLEX Mega Stopover na may ganitong caption. May real-time monitor ng availability ng banyo sa rest area ng highway. Bakit wala nito sa Canada? 10 minuto pagkatapos i-post ang litrato, nag-umpisa ang smartphone ni Emily na mag-vibrate ng parang baliw. Dagsa ang mga likes. 9,000 likes sa 30 minuto, 5,000 sa isang oras. Puno rin ng komento. Hindi ka pani-paniwala. Totoo ba yan? Kailangan din nating gumawa ng ganyan sa Canada. Nakakahiya tayo. Nag-umpisa na ring mag-post ng picture ang iba pang kaibigan. Ang interior ng service area, ang food court, ang convenience store, ang parking lot. Lahat ay naging subject ng post. Ang hashtag ay number, Philippine Infrastructure Number, bakit hindi kaya in Canada? Alas, 6 ng gabi, nag-post din ako ng picture. Alam kong nakafollow ang Facebook account ni inay sa aking Instagram, ngunit wala akong dahilan upang magtago dahil ipinapakita ko lang naman ang katotohanan. Ang caption ng aking post ay ganito, Unang araw sa Pilipinas. Ang lahat ng alam ko tungkol sa pampublikong infrastruktura ay nag-aalinlangan na ngayon. 30 minuto pagkatapos, tumawag sa akin si inay. Hating gabi na noon sa Vancouver, ngunit tiyak na gising siya. Olivia, nakita ko ang post mo. Malamig at nakasimangot ang boses ni inay. Iyan ay biased na report. Pinapakita mo lang ang magaganda. Hindi ba't sinabi kong maghanap ka ng problema? Tumutol ako. Inay, ayaw ko pong magsinungaling. Ang nakita ko ay talagang malinis at maayos na rest area. Wala akong makitang problema. Buntong hininga si inay. Olivia, bata ka pa. Hindi mo pa alam ang politika. Hindi ito simpleng travel. Nakasalalay dito ang tiwala ng gobyerno ng ating bansa. Pagkatapos ng tawag, ako ay naguluhan. Bakit mas mahalaga ang tiwala ng gobyerno kaysa sa aking katapatan? Hindi ba dapat kong sabihin ang nakita ko? Alas. 8 ng gabi, humingi ng interview ang coverage team ng Provincial Public Broadcasting. 5 na bantatlang estudyante ang napili, kasama ako. Bilang anak ng ministro, natural lang iyon. Nagtanong ang reporter, Olivia, ano ang impresyon mo sa unang araw sa Pilipinas? Sumagot ako ng totoo, iba sa inasahan, at ako ay nagulat, lalo na ang antas ng service area sa highway. Mas mataas kaysa sa Canada. Natigilan ang mukha ng reporter. Iyan ay mahirap i-broadcast, Olivia. Pwede bang maging mas neutral ka, gaya ng parehong may maganda at masama ang dalawang bansa? Umiling ako. Sinabi ko lang po ang nakita ko. Hindi ba iyon na ang neutral? Naging awkward ang interview. At noong gabing iyon, nakatingin ako sa kisame sa loob ng silid. Bukas, plano naming sumakay sa subway ng Maynila. Paano ito ikumpara sa SkyTrain ng Vancouver? Patuloy ang notification ng aking smartphone. Lumampas na sa 1,000 ang mga komento sa aking Instagram post. Karamihan ay mga taga-Canada. Ang anak ng ministro, nagsasabi ng totoo. Sa wakas, may taong tapat na lumabas. Olivia, ituloy mo ang pag-post. Narealize ko noon. Ang aking post ay hindi simpleng souvenir ng travel. Ito ay naging political statement. At ako ay lumalakad na sa landas na iba sa gusto ni inay. Nobyembre 19, 2024, 10 a.m. Nakatayo kami sa pasukan ng MRT, 3 station sa North Avenue, Quezon City. Sabi ng kasamang guro, ngayon, sasakay tayo sa subway ng Maynila papuntang Cubao. Ito ay isang karanasan sa pampublikong transportasyon. Sa totoo lang, wala akong expectations. Subway? Ano ang pinagkaiba nito sa SkyTrain ng Vancouver? Tren lang iyan na tumatakbo sa riles. Ngunit may kakaiba sa sandaling bumaba kami sa hagdan. Una, napakalaki ng istasyon. Ang mga istasyon sa Vancouver ay halos makitid at simple.
Ngunit ang istasyon ng North Avenue ay parang isang malaking underground city. Pagdaan namin sa turnstile, sumigaw ang kaibigan kong si Mark. Uy, may elevator din dito. Sa Vancouver, halos hagdan lang. Ipinaliwanag ng kasamang guro, sinasabing 90% ng mga subway station sa Pilipinas ay may elevator. Sa Toronto ng Canada, 26% lang. Pagdating namin sa platform, hindi ako makapaniwala. May transparent na pader na nakalagay sa pagitan ng platform at ng riles. Platform screen door. Nakita ko lang iyan sa libro, isang sistema na wala sa Vancouver. Ipinaliwanag ng kasamang guro. Ang PSD ay para sa kaligtasan ng pasahero. Pinipigilan nito ang pagkahulog ng mga tao sa riles. Matagal nang isinusulong ng Pilipinas ang pag-install nito at ang pinakanakakagulat ay ang electronic display board. Next train arrival, 2 minutes 30 seconds. Real time, ipinapakita hanggang sa segundo. Sa Vancouver, minuto lang ang ipinapakita. 2 minuto, 5 minuto, dumating ang tren. Ang running interval daw ay 3 minuto. Sa SkyTrain ng Vancouver, kahit rush hour, ay 6 hanggang 7 minuto. Sumakay ako sa tren at tiningnan ang loob. Ang mga upuan ay may fabric cover at nakakagulat, may heating ang upuan. Kalagitnaan na ng Nobyembre, ngunit mainit ang upuan. Ang mga tren sa Vancouver ay may plastic na upuan at walang heating. Sumigaw si Emily gamit ang kanyang smartphone. Uy, may wifi dito. Libre. Kinumpirma ko rin. Totoo, Manila Metro free wifi. Mabilis din ang speed. Habang papunta kami sa Cubao, patuloy akong nagmasid sa paligid. Ang electronic display board sa loob ng sasakyan ay nagpapakita ng mga pangalan ng istasyon sa Filipino, English, Chinese at Korean, at ang voice guide ay nasa maraming wika rin. Ang impormasyon sa transfer ay na-update ng real time. At ang pinakanakakaintriga ay ang mga tao. Marami ang tao kahit hindi rush hour, ngunit lahat ay maayos. Ang mga bababa ay nauna at ang mga sasakay ay sumunod. Sa totoo lang medyo chaotic sa Vancouver. Pagdating namin sa Cubao Station at naglakad sa transfer passage, may mga art installation na nakadisplay sa dingding. Parang gallery ang subway station. Public art daw ang tawag doon. Paglabas namin ng istasyon, lahat ng kaibigan ko ay may excited na mukha. Olivia, napakaganda talaga nito. Hindi maikumpara sa Vancouver. Kinuha ko ang aking smartphone at binuksan ang TikTok Live. Mabilis na lumampas sa 3,000 ang real-time viewers. Karamihan ay mga taga-Canada. Humarap ako sa camera at sinabi, "Mga kababayan, sumakay ako sa subway ng Maynila. Sa totoo lang, hindi ito maikumpara sa SkyTrain ng Vancouver. 3-minutong interval, platform screen door, free wifi, heated seats, real-time information system. Lahat ng ito ay basic lang dito." Dagsa ang mga komento. Hindi ka pani-paniwala. Dapat tularan ito ng Vancouver. Nakakahiya ito. Ngunit may isang komento na pumasok sa aking paningin. Magagalit ang nanay mo dyan. Tama iyon. Tiyak na pinapanood ito ni inay ngayon. Alas, 7 na noon sa Vancouver. At tiyak na galit siya. Ngunit hindi ko pinatay ang broadcast. Sa halip sinabi ko, "Mga kababayan, sinasabi ko lang ang nakita ko. Ito ang katotohanan. At ito ang realidad na dapat nating malaman." Lumampas sa 5,000 ang live viewers. At noon, na-realize ko, wala nang atrasan. Sinimulan ko nang sabihin ang katotohanang hindi gusto ni inay. Nobyembre 19, 2024, 5 p.m. Dumating kami sa isang super public wellness center na tinatawag na Pahinga Spa Wellness Center. Sabi ng kasamang guro, "Ngayon, mararanasan natin ang Filipino public bathing culture. Ito ay isang super wellness center, isang kakaibang lugar." Sa totoo lang, wala akong expectations. Public bath? Spa? Hindi ba ito lugar lang para maligo? Ano ang pinagkaiba nito sa shower room ng public pool sa Vancouver? Nagbayad kami ng entrance fee sa pasukan. 500 pesos bawat tao, mga 9. Medyo mahal kung iisipin na ang isang beses na entry sa public pool ng Vancouver ay 1,700. Ngunit sinabi ng empleyado, pwedeng gamitin hanggang hating gabi. Kasama na ang pool, resting area, food hall, game center, at reading nook. Teka muna, 500 pesos hanggang hating gabi at pwede ring magnap? Hindi ako makapag-compute sandali. Ang isang gabing stay sa guest house sa Vancouver ay hindi bababa sa 20. Dito, pwede akong magpalipas ng buong araw sa halagang 9. Una naming ginamit ang bathing area
na hiwalay sa babae at lalaki. Sa sandaling pumasok ako sa changing room, hindi ko na isara ang aking bibig. Para itong isang luxury hotel spa. Malinis na locker, libreng tuwalya, hair dryer, at maging toner at lotion. Pagpasok ko sa loob ng bathing area, mas lalo akong nagulat. May hot spring-style pool, jacuzzi, bubble pool, at event bath. Mahigit 10 uri ng pool. Sa public pool ng Vancouver, shower room lang ang mayroon. At nakakagulat, mayroon ding ilang uri ng sauna. Pagkatapos maligo sa loob ng halos 1 oras, lumabas kami sa common resting area. Dahil magkasama ang babae at lalaki, nagkita kaming muli ng aking mga kaibigan. Lahat kami ay nakasuot ng loungewear na ibinigay nila. Sumigaw si Emily, "Olivia, tingnan mo ito. May salt room, ice room at private relaxation rooms." Nagsimula kaming mag-try isa-isa. Ang salt room ay mahigit 60 degrees. Hindi ako tumagal ng 10 minuto at lumabas na ako. Malamig ang ice room. Talagang masarap pakiramdam pagkatapos magpawis. Alas 11 ng gabi. Nagtipon kami sa food hall sa loob ng pasilidad. Nang tingnan namin ang menu, may kare-kare, sisig, adobo at pansit. Ang presyo ay mula 250 pesos hanggang 450 pesos. Kalahati lang ng presyo sa restaurant sa Vancouver. Order ako ng adobo at coffee milk na sinasabing sikat pagkatapos maligo. Paglampas ng hating gabi, nagtungo ang aking mga kaibigan sa napping room. May mga reclining chair sa napping room at may blanket din na ibinigay. Humiga ako sa upuan at tumingin sa kisame. Ang lahat ng ito ay enjoyable sa halagang 500 pesos. Sa Vancouver, kailangan mong magbayad ng hindi bababa sa 50 para magstay sa hotel at hindi pa kasama ang breakfast at ang pool o sauna ay isang panaginip lang. 2 a.m. Hindi ako makatulog at pumunta ako sa game corner. Nakita ko ang ilan sa aking mga kaibigan doon. Lahat sila ay nag-uusap ng may excited na mukha. Sabi ni Mark, "Olivia, napakaganda talaga nito. Pwedeng magamit ito ng mga low income sa halagang 59. Sa Vancouver, walang mapuntahan ang mga homeless sa malamig na taglamig. Dito, pwede silang maging mainit sa maliit na halaga." Idinagdag ni Emily, "Ito ang tunay na welfare, hindi ba? Isang espasyo na accessible sa lahat, hindi mamahaling hotel. Sa Vancouver, masyadong mahal ang lahat at hindi nga magamit ng mahihirap." Kinuha ko ang aking smartphone at nagpost ng Instagram story. Sa ilalim ng larawan ng loob ng Super Wellness Center, isinulat ko ang ganitong mensahe. Sa halagang 500 pesos, ang Super Wellness Center ay may kasamang pool, sauna, pagkain, at napping room sa loob ng isang buong araw. Bakit walang ganitong public welfare sa Vancouver? Pagkatapos ng 3 oras, may emergency call mula kay Inay. Alas 10 na noon ng umaga sa Vancouver. Nanginginig ang boses ni Inay. "Olivia, burahin mo agad ang post. Alam mo ba ang ginagawa mo? Inaatake mo ang gobyerno. Kumalat na ang SNS mo sa buong probinsiya. Ginagamit ito ng oposisyon para atakihin ako." Kalmado akong sumagot. "Inay, sinabi ko lang ang katotohanan. Ang Super Wellness Center dito ay talagang mura at magagamit sa buong araw. May isa ba akong sinungaling na sinabi?" Sumigaw si Inay. "Umuwi ka na agad! Kanselado na ang programa." Nobyembre dalang ba? 2024, 7 a.m. Nag-aalmusal kami sa food hall ng Super Wellness Center. Noong oras na iyon, biglang pumasok si Miss Jennifer, ang kasamang guro. Seryoso ang mukha niya. "Mga estudyante, may emergency announcement. May utos mula sa Provincial Department of Education na kanselahin agad ang programa. Lahat tayo ay uuwi sa eroplano mamayang alas 6 ng gabi sa NAIA." Biglang nagkagulo ang food hall. "Ha? Bakit biglaan? May 1 linggo pa kami." Tumingin sa akin si Miss Jennifer. "Olivia, direkta itong utos mula sa iyong ina. Dahil sa post mo sa SNS, nagkaroon ito ng political issue. Ginagamit daw ito ng oposisyon para atakihin ang gobyerno." Tumayo ako. "Ma'am, hindi po ako uuwi." "Ano?" Nagulat na mukha ni Miss Jennifer. "Hindi po ako babalik. Wala akong sinungaling na sinabi. Sinabi ko lang ang nakita ko. Bakit po ito naging problema?" "Olivia, minor ka. Kailangan mong sumunod sa utos ng magulang mo." Sinubukan akong kumbinsihin ni Miss Jennifer, ngunit umiling ako. Noon, tumayo si Emily, ang kaibigan ko. "Hindi rin po ako uuwi." Tama si Olivia. Nakita namin ang katotohanan. Bakit kailangan nating itago? Tumayo rin si Mark. "Ako rin po."
Hindi ba't educational program ito? Natututo kami. Bakit kailangan itong kanselahin? Isa-isa, dalawa, tatlo. Sa huli, tumayo ang lahat ng 23 estudyante. Hindi kami uuwi. Nataranta si Miss Jennifer. Mga bata, ito ay mass insubordination. Malaking problema ito. Isipin niyo ang mga magulang niyo. Sumagot ako. Ma'am, dapat malaman din ng aming mga magulang ang katotohanan. Kung tunay na advanced country ang Canada, ano ang mali sa pag-aaral ng magagandang bagay mula sa ibang bansa? 10 a.m. Direktang nag-video call si inay mula sa Provincial Education Minister's Office. Nagtipon ang lahat ng 23 estudyante, Olivia, at mga estudyante. Mukhang pagod ang mukha ni inay. Ang inyong mga post sa SNS ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Inaatake kami ng oposisyon na niloko namin ang publiko at ang media ay nag-uulat tungkol sa pagkaluma ng infrastruktura ng Canada. Tinanong ko, Inay, kasalanan po ba namin iyon? Nagsinungaling po ba kami? Natahimik si inay at mahinahon niyang sinabi, Hindi kayo nagsinungaling, ngunit naging politically sensitive issue ito. Ang pagiging anak ko ang problema. Kaya inay, gusto niyo po akong magsinungaling? Gusto niyo po na sabihin kong masama ang maganda, marumi ang malinis, at luma ang advanced? Pumikit si inay. At pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, Olivia, pakiusap, umuwi ka na. Hindi ko kayang harapin ang problemang ito. Umiling ako. Inay, hindi po ako babalik. At lahat po ng 23 dito ay pareho ang iniisip. Mananatili pa po kami ng 1 linggo at mag-aaral. Naputol ang video call. At pagkalipas ng 30 minuto, lumabas ang nakakagulantang balita. CNN Breaking News. Breaking. 23 Canadian students refuse to return home, citing superiority of Philippine infrastructure. Nag-ulat din ng BBC. Students defy minister's order. Political crisis in British Columbia. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitingnan ang aking smartphone at binuksan ang TikTok Live. Mabilis na lumampas sa 20,000 ang real-time viewers. Humarap ako sa camera at sinabi, Mga kababayan, kaming 23 ay nagdesisyon na hindi na kami babalik sa Canada. Gusto pa naming matuto rito. Gusto naming malaman ang katotohanan. At naniniwala kaming dapat malaman din ng mga taga-Canada ang katotohanan ito. Dagsa ang mga komento. Matapang, tumayo para sa katotohanan, siguradong ipagmamalaki ka ng nanay mo. Ngunit mali ang huling komento. Hindi ako ipinagmamalaki ni inay. Tiyak na nasa political crisis siya ngayon. Nobyembre 2020, nagtipon kami sa isang cafe sa Maynila at naghahanap kami ng balita sa buong mundo gamit ang laptop. Ang aming kwento ang top news sa main screen ng CNN. Canadian Students Revolt Exposes Infrastructure Gap. Naglabas ang BBC ng mas detalyadong analysis article. The Shocking Discovery. That 23 teenagers made that rocked the nation. Naglabas pang editorial ang New York Times. When students saw what politicians didn't want them to see. Sumigaw si Emily. Uy, na-feature tayo sa Time Magazine. Sa main page, totoo. May malaking litrato ko ang Time at may ganitong headline, Olivia Jones, the 16-year-old who faced her mother to tell the truth. Habang binabasa ko ang artikulo, tumibok ng malakas ang dibdib ko. Ito ba talaga ang kwento ko? Sinabi ko lang ang nakita ko. 5 p.m. Nagmamadaling pumasok si Miss Jennifer. Mga bata, mayroong malaking balita. Naglabas ng statement ang Prime Minister ng Canada. Tiningnan namin ang laptop screen. Nag-press conference ang Prime Minister ng Canada. Nagpapakita ako ng paggalang sa tapang na ipinakita ni na Olivia Jones at ng 23 estudyante, sabi ng Prime Minister. Tapat nilang sinabi ang kanilang nakita at nagbigay iyon sa atin ng isang mahalagang mensahe. Kailangan nating matuto. Nagpatuloy ang Prime Minister. Inutusan ko ang Education Minister na respetuhin ang educational rights ng mga estudyanteng ito. Tutulungan natin sila na makumpleto ang kanilang 2 linggong programa ayon sa plano. Napuno ng hiyawan ang cafe. Nanalo kami. Talaga bang nanalo kami? Ngunit magkahalo ang aking damdamin. Hindi ito panalo. Tiyak na nakararanas si inay ng matinding pressure ngayon. 7 p.m. Tumawag muli si inay. Personal na tawag na ito. Olivia, pagod ang boses ni inay. Nanalo ka. Dahil sa direktang interbensyon ng Prime Minister, makakapag-stay kayo ng 2 linggo ayon sa plano. Maingat akong nagtanong, Inay, okay lang po ba kayo?
Ngumiti ng mapait si inay. Hindi ako okay. Hinihingi ng oposisyon ang pagbibitiw ko. Inaatake ako ng media na ginamit ko ang anak ko bilang political tool. Bumagsak ang approval rating ko. Patawad po inay, sinabi ko ng taos puso. Buntong hininga si inay. Wala kang dapat ipagpaumanhin. Ginawa mo ang tama. Ako ang nagkamali, inamin ko. Sa salitang iyon, halos maiyak ako. Inay. Olivia, sabi ni inay, tingnan mo hanggang sa huli ang nakita mo at ituro mo ang katotohanan sa mga taga-Canada. Kung gaano tayo kaluma, kung gaano pa tayo kailangan matuto. Pagkatapos ng tawag, umiyak ako ng ilang sandali. Ang aking ina ay nagdusa ng malaking political damage, ngunit sinuportahan pa rin niya ako. 8 p.m. Muli kaming naglakbay sa highway. Ngayon, mula Maynila hanggang Tagaytay, dumaan kami sa ilang service areas. Nagkukuha pa rin ng litrato ang aking mga kaibigan nang may pagtataka. Ngunit tahimik akong naglalakad sa service area at nag-iisip, talaga bang nangyari ang lahat ng ito? Ang paglalakbay ng 23 sa amin ay naging international news. Direktang nakialam ang Prime Minister ng Canada at ang aking ina ay nasa political crisis. Habang nakatingin ako sa skyline mula sa viewing deck sa Tagaytay, na-realize ko, hindi ito simpleng travel. Ito ay isang tanong na ibinato ng 23 teenager sa mundo. Tama ba talaga ang itinuro sa atin? Iyon lang ba ang lahat ng nasa textbook? Ano ang pamantayan ng isang advanced country? At ang pinakamahalagang tanong, mayroon ba tayong tapang na sabihin ang katotohanan? Nobyembre 25, 2024. Eksaktong isang linggo na kaming narito sa Pilipinas. Sa panahong iyon, naranasan namin ang iba't ibang lugar sa Maynila ayon sa plano. Subway, bus, highway, super wellness center, palengke, parke. At gabi-gabi, nagpo-post kami sa SNS tungkol sa nakita namin. Bakit napakalinis ng mga public toilet sa Pilipinas? Bakit napakarami ng 24-hour convenience stores? Bakit napakamura ng taxi fare? Ang bawat isa ay isang tanong at kasabay nito, isang mensahe sa Canada. 3 p.m. noong araw na iyon, isang emergency hearing ang ginanap sa Provincial Assembly. Ang tema ay Public Infrastructure and Education System. At dumalo si inay bilang witness. Nagtipon kami sa lobby ng guest house sa Maynila at pinanood ang live broadcast. Malupit na inatake ng opposition member si inay. Minister, inutusan niyo ang mga estudyante na maghanap ng problema sa Pilipinas. Ngunit sa halip, natuklasan ng mga estudyante ang problema ng Canada. Ano ang masasabi niyo tungkol dito? Mabagal na tumayo si inay at humarap sa mikropono. Una, kailangan kong humingi ng paumanhin. Nanginginig ang boses ni inay. Nagbigay ako ng biased mission sa aking anak at sa bati 3 estudyante. Sinabi ko na maghanap sila ng problema sa Pilipinas. Hindi iyon edukasyon. Iyon ay political propaganda. Natigilan ng assembly. Nagpatuloy si inay at humihingi rin ako ng paumanhin sa sambayanang Canadian. Naniwala ako na tayo ay advanced country, na ang ating sistema ay ang pinakamahusay. Ngunit iyon ay arogansiya. Kailangan nating matuto. Nagtanong ang opposition member. Ano ang partikular na dapat nating matutunan? Binuksan ni inay ang laptop at ipinakita ang litrato ko sa Instagram sa screen. Tingnan niyo ito. Real-time toilet monitor system sa highway service area. Mayroon ba tayo nito sa Canada? Wala. Elevator na nakalagay sa 90% ng subway. Mayroon lang tayong 26%. 3 minutong interval, libreng wifi, heated seats. Mayroon ba tayo nito? Tumataas ang boses ni inay. At ang Super Wellness Center. Isang public welfare facility na magagamit ng isang buong araw sa halagang $59, kasama na ang pool, sauna, tulog, at pagkain. Gaano karaming homeless sa Vancouver ang walang mapuntahan sa malamig na taglamig? Nagkagulo ang assembly. Sinabi ni inay sa huli, nagsilbi ako bilang education minister sa loob ng 15 taon. Ngunit ako ay isang palaka sa loob ng bao. Ang aking anak at ang 23 estudyante ay nakakita ng mas malaking mundo kaysa sa akin. Kailangan kong matuto mula sa kanila. At yumukod si inay. Sambayanan, humihingi ako ng paumanhin. Ako ay magbibitiw. Biglang tumahimik ang lobby. Ang aking mga kaibigan ay may shocked na mukha habang nakatingin sa screen. Umiyak ako at kinuha ang aking smartphone. At nagpadala ako ng mensahe kay inay. Inay, wag po kayong magbitiw. Nagpakita po kayo ng tapang na aminin ang inyong pagkakamali. Ngayon,
Kayo naman po ang magbago sa Canada. Pakiusap. Pagkatapos ng 5 minuto, dumating ang reply ni inay. Olivia, salamat. Ipinagmamalaki kita. Ang 23 sa inyo, hindi ako magbibitiw. Sa halip, gagamitin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko upang gawing tulad ng Pilipinas ang Canada. Noong gabing iyon, pumasa ang assembly sa isang emergency resolution. Philippines Infrastructure Benchmark Special Committee. 5 million na budget ang inilagak. Simula sa 2025, sisimulan ang Vancouver Subway Upgrade Project. Nag-ulat ang CNN. The 23 teenagers who changed the country in 1 week. Nagbigay ang BBC ng ganitong headline, How the Honesty of Students from the Land of Truth Sparked Political Reform, at pinili ako ng Time Magazine bilang candidate for Teenager of the Year. Ngunit mas masaya ako kaysa roon, ang paghingi ng paumanhin ni inay. Ang sinabi niya na mag-aaral siya, iyon ang pinakamalaking tagumpay. Disyembre 1, 2024. Natapos namin ang aming 2 linggong programa ayon sa plano at dumating kami sa NAIA. Sa pagkakataong ito, walang tumangging umuwi. Sa departure lobby, huling tiningnan ko ang Pilipinas. Sa loob ng 2 linggo, ganap na binago ng bansang ito ang pananaw ko sa mundo. At binago nito ang buhay ng lahat ng 23 sa amin. Umalis ang eroplano, sabi ni Emily, na nakaupo sa tabi ko. Uy, talagang gumawa tayo ng kasaysayan, hindi ba? Tumango ako. Oo. Ginawa natin, kaming 23, magkasama. Marso 2025. Naglabas ang Netflix ng isang documentary. Ang pamagat ay The 23 Who Changed Everything. Isang produksyon na naglagak ng 2 million na budget sa loob ng 3 buwan. Ang documentary ay ipinalabas sa 127 bansa sa buong mundo at nakapagtala ng 8 milyong oras ng panonood sa unang linggo. Sina Olivia Jones at ang 22 kaibigan niya ay naging global figures sa loob lamang ng isang araw. Sinimulan ang Vancouver, Canada ang Subway Upgrade Project simula sa 2025. Platform screen door installation, pagpapaikli ang running interval, free Wi-Fi provision, lahat ay ibinibigay batay sa sistema ng Pilipinas. At noong Hunyo 2025, binuksan ang unang public super wellness center ng Vancouver. Ang pangalan, Olivia Wellness Center. 24 na oras na operasyon, $15 entry fee. Ang reaksyon ng mga mamamayan ay sumabog. Hindi nagbitiw si Carol Jones, ang Education Minister. Sa halip, pinangunahan niya ang Public Infrastructure Innovation Project at tumayo sa unahan upang baguhin ang Canada. Noong Oktubre 2025, nakatanggap siya ng Public Sector Innovation Award mula sa gobyerno ng Pilipinas. Si Olivia Jones ay napili bilang isa sa 10 finalists para sa Time Person of the Year noong 2025 at sabay-sabay siyang nakatanggap ng admission offer mula sa Harvard, Stanford at MIT. Ang maliit na pag-aaklas na nagsimula sa loob ng 48 oras ay nagbago sa mundo. Pinatunayan ng 23 teenager. Ang tapang na sabihin ang katotohanan ay kayang magbago sa mundo